Guys, sa kabila po ng nakaambang FIBA sanction kay Justin Brownlee, ay siya pa rin ang laging nasa isip ng mga PBA coach sa pagkuha ng import. Malinaw na malinaw po ito nang sabihin ni SMB coach George Gallant na kung sila ay kukuha ng import dapat ay katulad o malapit sa kalibre ni Justin Brownlee. Hindi lang sa mga pangkaraniwang basketball fans tumatak ang pangalan ni JB32. Kahit sa mga coach at sa mga taong tunay na nakakaintindi ng basketball, alam nilang espesyal ang talento ng Gilas naturalized player. Ang imaheng ito ang sisikapang puna ng SMB import na si Ivan Aska sa kanilang unang laro mamaya. Samantala, na-silent ba na nga ba si Mikey Williams? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, magkakaalaman mamaya kung makakaabot ba sa expectation ni SMB coach George Gallant ang kanilang replacement import na si Ivan Aska. Sinabi nga kasi ni George Gallant na kung kukuha sila ng import dapat ay katulad o malapit sa kalibre ni Justin Brownlee. Laban sa kupunan ng NLEX, sisimula ng Beermen ang kanilang kampanya upang subukang agawin sa Hinebra ang korona sa Commissioner's Cup. 4 na taon nang hindi nakapag-champion ang SMB sa conference na ito. Incidentally, makakatapat ni Ivan Aska si Thomas Robinson na last year ay kinuha ng SMB pero na-injured bago pa nag-start ang conference. Dapat itong samantalahin ni Thomas Robinson na maipakita sa SMB kung ano ang kaya niyang gawin. Anyway, muling nagpalit ng import ang SMB bago pa man nag-start ang conference na ito. Malabnaw ang reason ng napakaagang pagkuha ng papalit sa original choice nila na si Tyler Stone. Kasi manganganak daw ang misis nito. Ang tanong natin, hindi ba't buntis na talaga yan bago pa man pumirma ng kontrata si Stone na maglalaro siya dito sa Pilipinas? Alam nga naman na 2 weeks pa lang dito si Tyler Stone ay nabuntis bigla ang misis niya at ngayon ay manganganak na. Ang opinion ko rito baka hindi na-satisfy kay Tyler Stone ang coaching staff ng SMB kaya ipinalit si Ivan Aska. Ang pamantayan nga kasi ni Coach George Gallant dapat daw ay katulad o malapit sa kalibre ni Justin Brownlee. At masusubukan nga mamaya kung maihahanay ba sa husay ng Hinebra resident imports si Ivan Aska. Well-traveled si Ivan Aska na nakapaglaro na sa Israel, Germany at sa France. Mahusay siya kung pagbabasihan ang kanyang mga achievement. Masasabi natin na maswerte si Ivan Aska dahil dumating siya sa SMB na healthy ang number 1 player ng team na si Junmar Fajardo, ang nag-iisang PBA player na nanalo na ng 7 MVP award. Si Fajardo ang dahilan kung bakit 5 magkakasunod na taon na pinagharian noon ng Beermen ang All-Filipino Cup noong si Leo Austria pa ang coach ng SMB. Katulong sina Fajardo, CJ Perez, Terence Romeo at Jericho Cruz, may pagkakataon si Ivan Aska na magkaroon ng isang magandang conference dito sa PBA. Magdidebut rin ang YouTube sensation na si Kite Jimenez, wearing number 76 dahil 76 picks siya sa nakaraang rookie draft. Samantala, napakatindi ng sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial tungkol kay Mikey Williams. Terminated na ang contract ni Williams sa TNT at kahit gusto nitong lumipat sa ibang team o may team na gustong kumuha rito, hindi iyon pwede pag di siya ni-release ng TNT. Mangyayari lang daw iyon kung babaguhin ang PBA rules o kapag hindi na siya ang PBA Commissioner. Heto na nga po, in effect na ang silent one. Gustuhin man ni Mikey Williams na umalis at pumunta sa ibang liga, posible lang yan kung i-release siya ng TNT upang i-release din siya ng PBA at upang i-release din siya o bigyan siya ng clearance ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Ibig sabihin nito, matetenga si Williams ng matagal. Baka nga forever na dahil matindi ang sama ng loob na ibinigay niya sa ilang personalidad na ikangay mga top brass sa Philippine basketball landscape. Sino ba ang may-ari ng Talk and Text team na ilang beses nang pinagmamarakulyuhan ni Williams? Si Boss MVP lang naman.
Tauhan ni MVP in effect sina Jojo Lastimosa at Chot Reyes ng TNT. Tauhan din ni MVP si Rica Vargas na team governor ng Talk and Text. Tauhan din ni MVP si Al Panlilio na presidente naman ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Si Ricky Vargas ay PBA board chairman din. At kaibigan lahat niyan ang iba pang team governor, unang-una na si Al Francis Chua, team governor ng Ginebra at SMC Sports Director. Team manager din si Al Francis Chua ng Gilas Pilipinas team na nag-champion sa Hangzhou Asian Games. Ang team na hinihinga ni Williams ng 30 million pesos para maglaro para sa Gilas. Ang sinasabi po natin dito, iisang pisa kumbaga ang binangga ni Mikey Williams. Oo nga, professional na usapan ito, pero kahit tungkol sa pera, mahalaga sa mga Pilipino yung kunting nipis ng muka. Importante sa mga Pilipino yung konting pakikisama. Ang silent ban sa PBA ay walang official na papel, official notice mula sa liga. Ito'y tahimik na kasunduan, gentleman's agreement, natuto pa rin ng bawat isa kahit pa magkakalaban ang team nila sa liga. At sabi ko nga po, matindi ang mga salitang binitiwan ni Commissioner Willie Marcial. Hindi mabibigyan ng release paper si Mikey Williams mula sa TNT, mula sa PBA, at mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas kung gugustuhin itong maglaro sa ibang liga. Maliban na lang daw kung baguhin ang PBA rules at kapag hindi na siya ang PBA Commissioner. Sabi po ng isang viewer natin, believe daw siya sa atin dahil parang nahulaan ko ang mangyayari kay Mikey Williams. Start na daw yata ang silent ban. Hindi po ako magaling, sir dakilang grab driver. Unti-unti ko lang pong nakita ang mga senyales ng lahat ay papunta na nga sa silent ban. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Laudimer Miranda, Dari De La Torre, Jenny Garcia, Diana Arinton, Philip Norman Digala, Noel Putente, Alex Caras, at si Efren Mendoza. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.